Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 6, Term 1, Week 3. Tekstong naratibo, kwentong katatakutan. Kaugnay na paksa, wika, pangungusap na walang paksa. Para sa layunin. Gamit ang interactive PowerPoint na Who Wants to be a Millionaire, tukuyin ang kaganapan ng pandiwa. Uminom ng tubig ang matandang babae. Tagaganap o aktor, ganapan, layon o tagatanggap. Nilabhan ni Jonah ang mga makukulay na bestida. Kumakanta sina Amara at Greg sa entablado. Si Savannah ay pumasok sa loob ng kwarto ni Winona. Si Brina ay umiiyak dahil masakit ang kanyang ulo. Narito ang mga susing sagot. Pumili ng isang kulay, bumuo ng pangungusap gamit ang kaganapang pandiwa na nakatalaga rito. Pagkatapos ay tukuyin kung realidad o pantasya ang larawang makikita at ipaliwanag ang iyong sagot gamit ang mga detalye sa larawan. Bumuo ng pangungusap na nagpapakita ng tagaganap o aktor. Bumuo ng pangungusap na nagpapakita ng layon. Bumuo ng pangungusap na nagpapakita ng ganapan. Bumuo ng pangungusap na nagpapakita ng kagamitan. Bumuo ng pangungusap na nagpapakita ng sanhi o dahilan. Realidad o pantasya ba ang larawan? Ito ay realidad. Bakit mo nasabing realidad ito? Sapagkat ang mga tauhan, lugar at pangyayari ay maaaring mangyari sa tunay na buhay. Bumuo ng pangungusap na nagpapakita ng tagaganap o aktor. Bumuo ng pangungusap na nagpapakita ng layon. Bumuo ng pangungusap na nagpapakita ng ganapan. Bumuo ng pangungusap na nagpapakita ng kagamitan. Bumuo ng pangungusap na nagpapakita ng sanhi o dahilan. Realidad o pantasya ba ang larawan? Ito ay pantasya. Bakit mo nasabing pantasya ito? Sapagkat may mga tauhan, nilalang o pangyayaring hindi maaaring mangyari sa tunay na buhay. Ano ang pagkakaiba ng larawan na lumabas matapos mabuksan ang mga makukulay na parisukat? Tekstong naratibo ang tawag sa isang teksto kung ito ay nasa anyong nagsasalaysay. Ang tekstong ito ay tila nagkukwento patungkol sa tiyak at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nilalayon din ng tekstong naratibo na magbigay kabatiran o magbigay ng kawilihan sa mambabasa. Ang tekstong naratibo ay nagpapakita at nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa isang tiyak na tagpo, panahon, sitwasyon at mga tauhan. Ito ay maaaring pasulat o pasalita at nag-iiwan ng isang matibay na konklusyon. Ang realidad ay kasalukuyang kalagayan o katotohanan ng mundo na nagaganap sa kasalukuyan.
Ito ay ang totoong kalagayan ng mga bagay, pangyayari at mga tao sa mundo na batay sa mga katotohanang nakikita, nadarama at nararanasan ng mga tao sa kanilang kapaligiran. Sa kabilang banda, ito rin ay maaaring tumukoy sa katotohanang hindi maaaring mabago o pigilin ng tao. Ang pantasya ay uri ng imahinasyon na nagtatampok ng mga elementong hindi karaniwan o hindi totoo sa pang-araw-araw na realidad. Ito ay naglalaman ng mga elemento ng katang-isip, mga likha ng imahinasyon o mga konsepto na maaaring hindi mangyari sa totoong mundo. Sulyap sa realidad. Magbigay ng mga halimbawa gamit ang diagram upang mas lubos na maunawaan ang konsepto ng realidad. Mundo ng di pangkaraniwan. Magbigay ng mga halimbawa na tumutukoy sa pantasya upang mas maunawaan ang kahulugan ng pantasya. Una, mahikang nilalang. Pangalawa, nagsasalitang hayop. Pangatlo, engkantadong lugar. Pang-apat, mahikang bagay. Pang-lima, kakaibang pangyayari. Wika tatakutan. Upang mas madaling maunawaan ang babasahing kwento, bigyang kahulugan ang mga malalalim na salitang ginamit ayon sa formal na definisyon nito. Gamitin sa pangungusap ang mga salita. Ang formal na definisyon ay isang opisyal na paglalarawan o pagtukoy sa kahulugan ng isang konsepto, bagay, katangian at kadalasang batay sa pagsasaliksik, teorya o patakaran. Ito ay karaniwang ginagamit sa akademikong konteksto, teknikal na mga dokumento o anumang sitwasyon na nangangailangan ng malinaw at tiyak na paglalarawan sa isang bagay. Isa sa mga paraan ng pagbibigay kahulugan ng salita ay ang paggamit ng diksyonaryo, kung saan naibibigay nito ang formal na definisyon ng isang salita. Misteryong pahina, tekstong naratibo, kwentong katatakutan. Kaugnay na paksa bilang isa, nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkopan ng salita o retorika, at estilo sa pagpapahayag ayon sa layon, magsalaysay, at magpaliwanag. Kaugnay na paksa bilang dalawa, nagagamit ang mga pangungusap na walang paksa sa pagbuo ng pahayag. Kaugnay na paksa bilang tatlo, nagagamit ang mga elementong biswal sa pagsusuri ng tekstong multimedia. Nakaranas ka na ba ng hindi maipaliwanag na pangyayari? Ano ang ginawa mo sa pagkakataon na iyon? Ano ang hatid ng kwentong katatakutan sa mga tao? Ikaw, anong kwentong katatakutan mo? Basahin ang tekstong naratibo. Sagutin ang mga tanong. Ang misteryo sa lumang hasyenda. Kwento ni Dr. Desiree B. Geronimo. Sa isang malayong probinsya, matatagpuan ang isang lumang hasyenda na kilala sa tawag na Hacienda del Alcaraz. Ang hasyenda na ito ay sinasabing napapalibutan ng misteryo, kababalaghan at katatakutan. Ito din ay madalas mapag-usapan dahil sa mga di umanong hindi maipaliwanag na nilalang ang nananalagi dito. Isang hating gabi sa araw ng kanilang bakasyon, ang matalik na magkaibigan na sina Andrea, Paul, Carmen ay nagpasyang magpunta at pumasok sa lumang hasyenda. Buong tapang nilang haharapin ang anumang lagim na maaaring sumalubong sa kanila. Nang pumasok sila sa loob, biglang umulan at kumulog ng malakas. Dahil sa sindak, biglang nagtayuan ang kanilang mga balahibo. "Sus Mariosep!" Biglang sigaw si Carmen dahil sa labis na takot at pagkagulat. Dahan-dahan silang naglakad sa loob ng hasyenda at bawat hakbang nila ay may mga bagay at nararamdaman sila na hindi maipaliwanag. "Huwag na kaya natin itong ituloy. Nakakatakot na dito," wika ni Andrea.
Ang misteryo na bumabalot sa hasyenda ay nakapanghihina ng kanilang loob upang ipagpatuloy ang pag-iikot. Pakiabot nga iyang flashlight para may konting liwanag tayo na magamit, pakiusap ni Paul kay Andrea. Agad na inabot ni Andrea ang hinihingi ni Paul. Salamat, wika ni Paul, nang kunin ang flashlight. Sa kanilang paglalakad, biglang naramdaman ni Paul ang paglamig ng hangin at ang mabigat na presensya sa paligid, ang alingaw-ngaw ng boses na tila nagmumula sa isang kwarto. Naririnig niyo ba ang boses ng babae na parang nanggagaling sa kwarto na iyon? Tanong ni Paul habang nakaturo sa direksyon ng kwartong tinutukoy niya. Nagtaka si Andrea at Carmen dahil wala naman silang kahit anong naririnig. Dahil dito, mas tumindi ang kanilang pagkatakot sa lugar. Psst, psst. Lalo pang nadagdagan ang takot ng magkaibigan nang marinig ito. Sa isang iglap, biglang nagpakita ang anino ng isang babae na tila nagsasalita, ngunit walang labi ang gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng lagim, nagbabadya ng hinanakit at bighati. Hindi nila alam kung paano kumaripas palabas ng hasyenda sa gitna ng takot at pagkabigla. Pagkalabas ng hasyenda, sa labis na takot ay patuloy pa din ang kanilang panginginig. Halika na, umuwi na tayo agad, wika ni Carmen. Nang sila ay makarating sa bayan kung saan sila nakatira, hindi pa rin mawala sa kanilang isipan ang kanilang natunghayan sa hasyenda na iyon. Hindi nila masabi kung ano ang kanilang nakita o kung ano ang tunay na nangyari sa kanila sa loob ng lumang hasyenda. Ang misteryo na bumabalot sa lugar ay nananatiling isang hindi malutas na bagay sa kanilang mga isipan. Ikaw, mayroon ka bang kwentong katatakutan? Tungkol saan ang kwentong nabasa? Ang kwento ay tungkol sa tatlong magkakaibigan na sina Andrea, Paul at Carmen na pumasok sa isang lumang hasyenda at nakaranas ng nakatatakot at hindi maipaliwanag na pangyayari. Ano ang naramdaman ng mga tauhan sa kwento? Nakaramdam sila ng matinding takot, kaba, sindak at pagkagulat dahil sa mga misteryosong pangyayari sa loob ng hasyenda. Paano inilarawan sa kwento ang lugar ng pinangyarihan? Inilarawan ang lumang hasyenda bilang madilim, nakatatakot, misteryoso at puno ng kababalaghan. Sinasabing may hindi maipaliwanag na nilalang na nananahan dito. Kung ikaw ang nasa kanilang sitwasyon, ano ang iyong gagawin? Kung ako ang nasa kanilang sitwasyon, agad akong lalabas sa hasyenda at uuwi upang makaiwas sa panganib. Hihingi rin ako ng tulong sa nakatatanda. Magbigay ng mga pinaniniwalaan ng mga Pilipino na may kaugnayan sa teksto. Naniniwala ang ilang Pilipino sa multo, anino, espiritu, kababalaghan at mga lugar na sinasabing pinaninirahan ng hindi nakikitang nilalang. Isa-isahin ang ilang paniniwala ng mga Pilipino na may kaugnayan sa kwentong binasa. Mga paniniwala, ang gamit ng anting-anting o agimat. Kahulugan, ang anting-anting o agimat ay binubuo ng mga orasyon, simbolo o ritual na naglalayong magbigay ng proteksyon, kaganyahan o swerte sa isang tao. Pagpapahalaga, pagpapakita ng pagtitiwala at pananampalataya ng isang individual sa mga espiritual na bagay. Pagsusuot ng itim na damit sa burol. Ito ay nagpapakita ng pagdadalamhati at paggalang sa yumao ayon sa nakagisnang kaugalian. Paggalang sa tradisyon at sa pamilyang nagluluksa. Pagmumumog ng asin. Ang pagmumumog ng asin pagkatapos ng isang masamang panaginip ay nagpapakita ng paniniwala sa kapangyarihan ng banal na asin na nagtatanggal ng masasamang espiritu. Pagpapahalaga sa mga espiritual na paniniwala at ritual. Paniniwala sa Friday the 13th. Pag-iingat sa araw na ito upang walang mangyaring masama.
pag-iingat at pagrespeto sa mga tradisyonal na pamahiin. Kapag may nakita kang taong pugot ang ulo, maaari siyang mamatay ayon sa pamahiin. Pwede itong mapigilan kung ibaon ang kanyang damit sa lupa. Pagkilala sa mga sinaunang paniniwala at pag-unawa sa kulturang Pilipino. Tampok na teksto, tekstong naratibo, kwentong katatakutan. Ang tekstong naratibo ay isang anyo ng teksto na naglalarawan ng mga pangyayari, karakter, at tagpo na may simula, gitna at wakas. Sa isang kwentong katatakutan, ang tekstong naratibo ay naglalarawan ng mga pangyayari na nagpapakita ng kaba, takot, at kahinaan ng mga tauhan sa harap ng mga kababalaghan. Sa kwentong katatakutan, ang angkop na diksyon o paggamit ng mga salitang may kaukulang tono at estilo ay mahalaga upang maitampok ang kaba at takot na dulot ng kwento. Ang magsalaysay o magkwento ng kwentong katatakutan ay nangangailangan ng piling-piling mga salita na magbibigay buhay sa pangyayari at magpapalalim sa karanasan ng mga mambabasa. Halimbawa, sa paglalarawan ng tagpo sa loob ng lumang hasyenda, ang magsasalaysay ay maaaring gumamit ng mga salitang madilim, napapalibutan ng misteryo, kakaibang nilalang na hindi nakikita, at mga anino upang bigyang diin ang kadiliman at misteryo ng lugar. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, nadarama ng mambabasa ang kakaibang atmosfera ng tagpuan at nagiging mas madaling makikita ang kababalaghan sa paligid. Pag-aralan ang katangian ng isang kwentong katatakutan gamit ang semantic web. Narito ang maaaring maging kasagutan. Kwentong katatakutan, tagpo o lugar, pangyayari, simula, gitna at wakas, at karakter. Lumikha ng sariling kwentong katatakutan at ibahagi sa klase. Bigyang pansin ng paggamit ng angkop na diksyon, kaangkopan ng salita o retorika, at estilo sa pagpapahayag ayon sa layon. Kaugnay na paksa, bilang 2, nagagamit ang mga pangungusap na walang paksa sa pagbuo ng pahayag. Dapat alam mo, ang pangungusap na walang paksa ay isang pangungusap na hindi naglalaman ng ganap na paksa o simuno. Ito ay karaniwang binubuo ng isang sugnay o di kompletong pangungusap na may simuno at panaguri, ngunit walang ganap na paksa o buong ideyang ipinapahayag. Mga uri ng pangungusap na walang paksa. Existential. Nagsasaad ng pagkakaroon at pagkawala. Halimbawa, walang pumayag, may hinihintay pa. Padamdam. Nagpapahayag ng matinding damdamin ng tao. Aray ko! Sus Mariosep! Pakiusap. Nagpapahayag ng kahilingan o pakiusap. Pakiabot, makisuyo. Temporal. Nagsasaad ng kalagayan o panahong panandalian. Petsa, araw at oras. Hating gabi, umaga na. Panahon o selebrasyon, bakasyon na, Labor Day bukas. Modal, nangangahulugan ito ng nais, gusto, pwede, maaari, dapat, kailangan. Pwede bang sabihin, kailangan mo ba ako? Mga ko-pandiwa, nagsasaad ng kontapos na kilos o pangyayari. Maaaring noong araw, nangyari o kasalukuyan na sa taong nagsasalita. Halimbawa, kakauwi lang, kakain pa lang. Penumporal, sumasaklaw sa kalipunan ng kalikasan o ng mga pangyayari. Mga parawag, isang salita na ginagamit upang tumawag. Jose, Nene, pambatong panlipunan, magagamit na pamatnubay at ekspresyon na mahalaga sa pagkikipag-ugnay sa tao. Salamat po. Tao po.
Bunot, dikit, pahayag. Kukuha sa isang kahon ang mag-aaral ng isang strip ng papel na naglalaman ng halimbawa ng pangungusap na walang paksa. Idikit ito kung saang uri ng pangungusap na walang paksa. Bumuo ng pahayag bawat pangungusap na walang paksa na maididikit. Narito ang tamang kasagutan. Nagagamit ang mga elementong biswal sa pagsusuri ng tekstong multimedia. Upang mas lalong maging kawili-wili ang pagbabasa ng teksto, dapat isaalang-alang ang mga graphics na gagamitin tulad ng still images, drawings, graphs at icons. Sa paraang ito, mas magiging malinaw at komprehensibo ang pagsusuri ng tekstong multimedia. Ang mga ito ay nagbibigay ng biswal na suporta sa mga konsepto at impormasyon na inilahad sa teksto na nagpapadali sa pag-unawa sa mga nilalaman ng teksto. Elementong biswal sa pagsusuri ng tekstong multimedia. Mga larawan na hindi gumagalaw o still images, kadalasang ginagamit upang magbigay ng visual na representasyon ng mga konsepto, lugar, tao o bagay na nabanggit sa teksto. Ang mga guhit o ilustrasyon o drawings, illustrations ay mga likhang sining na ginagamit upang ipakita ang mga konsepto sa mas detalyadong pamamaraan. Ang mga graphs ay ginagamit upang ipakita ang mga relasyon ng mga datos. Ito ay nagbibigay ng biswal na pagpapakita ng pagbabago o pagkakatulad ng mga pangyayari na tumutulong sa mambabasa na mas maintindihan ang teksto. Narito ang iba't ibang uri ng graph: line graph, bar graph, pictograph, pie graph. Ang mga icons ay mga maliit na graphic na kadalasang ginagamit upang kumatawan sa mga konsepto, aksyon o kategorya. Ito ay nagbibigay ng mabilis na pag-alam sa mga kahulugan ng mga elemento sa teksto. Ibigay ang kahulugan ng salitang ipinapakita nito. Ano ang iyong naiisip kapag nakakakita ng ganitong larawan? Kapag ang larawan ay madilim, ano ang nais nitong ipahiwatig? Pag-aralan ng graph na ipinapakita, alamin ang ipinapahiwatig nito. Bilang ng mag-aaral na bumabasa ng iba't ibang teksto, pambata, epiko, mito, katatakutan, tula. Tungkol saan ang graph na ito? Batay sa datos na nasa pie graph, ano ang ipinahihiwatig nito? Suriin ang mga pamagat ng teksto sa ibaba. Ipangkat ang mga sumusunod kung ito ay realidad o pantasya. Isulat ang sagot sa tamang hanay sa talahanayan. Narito ang tamang kasagutan. Bumuo ng pangungusap gamit ang sumusunod na salita, batay sa formal na definisyon nito. Panaghoy, labis na pag-iyak dahil sa lungkot. Paniniwala, sinasang-ayunan ang katotohanan ng isang pahayag. Tanyag, pagiging kilala o sikat. Sindak, labis na pagkatakot. Balisa, hindi mapakali o hindi mapalagay ang kalooban ng isang tao. Para sa inyong takdang aralin, maghanda ng isang maigling kwento at ibahagi ito sa klase.